Good morning Mindanao! First time ni Trident naka-apak dito. Ganito kaluwag yung traffic nila dito eh. Gusto mo magang mag-Sep TV ako magang. Makikita po natin sa harapan natin itong napakagandang kalsada. Sarap po niya dito oh. Walang masyadong sasakyan. Ayan at papasok na tayo sa Oroquieta City. Ang tahimik ng siyudad nila dito. First time mong magdala ng motor dito. Ay nakaka-excite. Kapag iba din yung style ng tricycle nila dito eh. Ganito yung river dito sa kanan. Tapos palayan dito sa kaliwa. Ayan o, ang laki ng palayan dito. Wala, bangking mamagang. Tapos kabila. Flip shifter. Auto blip. Auto burit. Ang term dyan is auto burit. Alright, what is up mga amigo? It's your Papa Lee here, ang inyong bulanong amigo. At muling nagbabalik sa ating panibagong vlog. For today's video, samahan niyo kami ni Mamagang. Pasyal tayo ng Mulabe, Zamboanga del Sur, mula dito sa Bohol. Sa ngayon is kakaalis na ng barko mula dito sa may Tagbilaran Port. And then, next stop nito is sa may Larena, Siquijor. And then, next naman is Paplaridel na tayo. Tapos, magmumotor ulit tayo, papunta na ng Mulabe. So, ngayon, ito yung accommodation. Tourist light ferries ito. So, maganda siya. Malamig yung aircon, tsaka malinis. Gaganahan ka bumiyahe pag ganito yung accommodation. Sarap ng buhay, oh. Yan siya sa taas, tapos na ako dito sa baba. Ayan, yan yung pwesto ko. Tapos yung motor natin nasa baba lang. Alright, mga amigo, good morning, good morning. Andito na tayo ngayon sa port ng Plaridel. At biyahe na ulit tayo. Doon si Mamagang nasa baba, nagkaantay. So ngayon, umpisahan na natin ang biyahe. Let's go! Ayan siya. This is Port of Plaridel. Ayan. Baba lang muna ako at pupwesto pa siya dito kasi mahirap yung pwesto namin sakay. Boss, morning. Wala tayo bero nun, Lion? Wala na, okay. Thank you. Ayun. At umumpisahan na natin ang ating biyahe. Dito lang kami saglit dito ni Mamagang at ayusin yung intercom. Kasi nakalimutan kong i-connect. Alright, mga amigo, ayos na rin namin yung intercom. Diretso na kami ni Mamagang sa may Oroquieta. Doon na lang kami mag-aagahan. Naghahanap lang kami ng drive-thru doon, Jollibee. Dito tayo liliko, kaliwa. Ayan, siya yung tagahawak ng namin ngayon. Ayan, kakaliwa tayo dito. Tapos, dahan-dahan lang kami at hindi namin masyadong kabisado itong mga daan na to. Last balik ko dito is nag-commute lang kami. First time namin ngayon na mag-motor eh. One way naman ata to. Diretso na, kapag kumaliwa ka, pag tumaliwa ka, babalik ka doon sa may pier eh. Ayan o, magkakaliwa, diretso ka na doon. Ayan o, to Usamis o Oroquieta. Ayan, diretso tayo dito. Cellphone na, taga. Yun, it's 7:55 at hindi naman masyadong
mainit ang biyahe. Buti na lang maaga pa. Maganda naman yung mga daan nila dito. Tapos saktong takbo lang siguro tayo kasi may ano sa likod eh. May pag-aahe tayo sa likod. Hindi masyadong baka maano yung bracket eh. Good morning Mindanao! First time ni Trident naka-apak dito. First time din namin magmotor. Ganito kaluwag yung traffic nila dito eh. Gusto mo magang mag-surf TV ako magang? Makikita po natin sa harapan natin itong napakagandang kalsada. Pwede ko muna tayo dito. Yan na. Plaridel, ano to? Community Hospital. Sarap po biyahe dito oh. Walang masyadong ano, sasakyan. O kaya wala masyadong sasakyan kasi today is Holy Thursday, patawag dyan. Huwebes Santo. So from Bohol is bumiyahe kami light ferries tapos dumaan yun ng nag-stop over ng Larena sa Ihor kagabi. Kaya dito ko na inumpisahan yung aking vlog sa pagmumotor kasi wala rin, gabi din eh. So ngayon kagabi bumaba lang kami sa may Larena tapos kumain ng hapunan ng parang yung sabaw dagat eh. Sabi ni Mamagang wala daw karapatan mag-restaurant. Marami namang ibang masarap doon, yung barbecue masarap yun. Yung napuntahan lang namin hindi masyado masarap. Huwag mababa siya. Sabi lang namin yung totoo. Nag-average siguro tayo ng mga 80. Tapos yung takbo natin kung straight is around 115 kilometers eh. So isang oras lang mahigit. Sana maayos lang yung mga gamit naman sa likod. Eh medyo mabigat din eh. Uy, wag kang tatawid. Uy. Ayan at papasok na tayo sa Oroquieta City. Ang tahimik ng syudad nila dito. Wala kanina, ganito na yung kalsada eh. Yan lang, may konting mga tao. Wala ka traffic. Are you happy magang? Bakasyon na rin no? Hindi naman nakakapagod yung biyahe na ganito kasi first time mo hindi naman first time sa lugar, kaya lang yung parang first time mo na first time mong magdala ng motor dito na nakaka-excite. Kapag dahan lang tayo dito at di natin kabisado yung daan. Ayan at malapit na tayo sa may Jollibee, Oroquieta. May KFC din sila Mamagang oh. Ano? KFC, Jollibee. Jollibee na lang. Ayan siya, may signage dyan. 1 PM. Parang tabi lang naman ata ng daan. Siyempre, tabi ng daan yan. I mean, yung tabi ng dito lang. Para hindi na tayo mahirapan pang pumasok kung saan man yan. May malaking signage naman siguro dito. Daming lumang bahay nila dito na reserve nila. Ayun no. Parang simple lang yung syudad nila eh. Hindi masyadong crowded. Sabagay, ganito naman dito sa Mindanao. Gaya ng ibang lugar. Malaki kasi yung area eh. Kaya siguro kalat-kalat yung mga establishments. Nandaan tayo dito at pinagkapisado yung lugar eh. Bakal magpasa. Hirap pa naman yung ikot natin. Uy, pati dito, abot. Umabot si Christine dito. Right, ane?
Ayun, may signage na Jollibee. Ito yung pinaka CBD, Central Business District ng Urquieta. Iba din yung design ng tricycle nila dito eh. Ayan. Drive-thru lang ba yan? Babasa. Latang gutom eh, no? Hindi mo nakapag-video kanina. Tapos na namin kumain, tapos mamaya, konti, laga na ulit. Alright, mga amigo, we're back on the road. And diretso na tayo sa Mulabe. Hindi ko na masyadong puputulin yung video para at least makita nyo rin itong daanan namin. Kaliwa, no? Okay. Ang magaling tong guide ko eh. Tapos tulay. Okay, yun. One way naman ata to. Pagdating dyan sa kanto, ano yan? Kakanan, di ba? From here, around 92 kilometers yung biyahe natin. May isang battery pa naman dito. Sige, isang extra battery itong dalawang camera. The Ace Pro 2. Ito yung gamit ko dito. Tapos yung isa naman is yung X5. Yung sa 360 X5. May isang battery pa yan na extra. Kaya mare-record natin diretso doon. Mulabe. Tapos next day i-try natin i-feature yung Mulabe sa ano yung pwedeng pasyalan doon. Ay, enjoy lang muna sa buhay at nang hindi natin alam, hindi masyadong kabisado yung mga bayan na dadaanan natin, kaya tingnan lang natin kung may mga arko na natin basahin para malaman natin kung anong bayan. Dito pala papuntang port ng Urquieta, dyan. So around 95 kilometers, mabilis lang yan. Average na siguro tayo na ganito lang, 70-80. Hindi pwedeng mabilis eh, kasi may box doon sa likod. Okay na ka? Napi-feel mo na yung uninterrupted. Ilang buwan yan? 1 month lang? 1 month lang yung uninterrupted na sa mga teachers. Masyadong malupak. Sakto lang, tsaka malapad. Sana walang malaking lubak, no? Kasi para di tayo mabigla. Baka biglang yung karga natin sa likod. Yan, no? Ganda ng palayan. Malalaki yung mga palayan nila dito umagang. Tayo natin pumasyal doon. Pag di pa nagpaani si Papa, tayo natin pumasyal doon sa palayan. Medyo malaki din yun eh. Iba din yung style ng tricycle nila dito eh. Ganito yun. Parang naka ka. Parang malapit ka nang humiga. Nakaganyan, nakatil. Hindi, iba din yung design doon. Dito, parang ganyan. Sarap bumiyahe talaga pag nakamotor lang. Ang problema nga lang dahil sa crisis ng gas ngayon, medyo mahal yung pamasahe. Eto lang, yung motor lang is around 4,000 na eh. Mas tao pa, magwa 1,000 mahigit. So isang biyahe, let's say 6,000, mga ganyan, plus gas papapunta doon. Parang one way is around 7,000. Tapos balikan. Kaya wag na lang natin kwentahin yung enjoy na lang natin.
Pag may mga bayan-bayan, dahan-dahan lang tayo para safe. Maraming tao eh. Pwede naman siguro tayo magbilis ng konti pag pag ganitong asfaltado yung kalsada. Hindi naman malubak. Yun nga lang, baka bilang mga surprise, may lubak pala. Let's say mga 80 lang. Ayos nitong jacket na nabili namin sa, ano ba yung brand na to? Pumini or Pumain, ewan ko ba kung paano bitasin yan. Mesh type siya, padded. Di naman ganong kamahalan, sakto lang. Tapos tawag nito, dahil nga mesh type siya, pumpasok yung hangin sa loob, kaya ganitong mainit, tirik yung araw na biyahe, is kaya masyadong mahangin. Walang problema talaga pag naked eh. Sapo yung hangin ng katawan mo. Pag may mabilis na sasakyan, malaki, eh, mas mainam na dahan-dahan talaga para at least hindi ka maano ng hangin. Kinakabahan talaga ako dyan sa natin, map sa likod. First time kasi namin bumiyahe ng ganyan. May karga sa likod, tapos may side bag pa sa gilid. Ang nangyari is yung hangin ng gulong na to, which is yung feel ko is sakto-sakto naman, sinagad ko na dun sa specs from the company. Sabi niya dun is around ano ba yun, parang 2.9 bars 2.9 yung likod, tsaka 2.4 yung harap. Pag sa PSI yan, around, yung likod is around 44, yung harap naman is 33. Ang ginawa ko is harap is 32, yung likod is parang 42 ata yung nalagay ko. Sakto lang naman siya. Tapos yung shock niya sa likod, ang ginawa ko naman is naka full siya dun sa pinakamatigas na setting. Kasi pag dun siya sa may malambot na part, ang mangyayari is bumababa yung likod, baka sumabit na yung mga yung mga bag. Sa ngayon sakto-sakto lang naman. Kaya lang, inaiwasan ko lang din na baka may madaanan tayong malubak, kaya ma-surprise tayo. Ang lapit lang pala nito pag pag nakamotor ka, hindi kaya may sasakyan kang dala. Ano lang naman papunta from Plaridel papunta doon sa may Mulave is around 115 kilometers. So makukuha mo lang yun, sakto lang yung takbo, mga isang oras o mga 2 oras. Pag nag-commute kami dati, umaabot ng 3-4 na oras yan ano to magang? Panaon. Yun, ganda ng lugar nila dito. Panaon, municipality of Panaon. Ano yan? Baranggola may magang? River dito sa kanan. Yan Tapos palayan dito sa kaliwa. Lawak ng palayan. Madadaanan natin. Pwede tayo maligo sa river doon. Ilog doon, malapit sa bahay. Malinis naman yun. Ayan laki ng palayan dito. Ano kayang dyan? Ano kayang factory yan? Ayan may malaki doon. Ayan kaliwat kanan yung palayan. Ganda. Mas kalahati pa yung natin. Yung papunta ako mula doon sa Tagbilaran So let's say isang full tank nito is around 14 liters. Yung takbo nito na full tank nito dati around 21 kilometers yung takbo niya per liter. So let's say 20, ganon. So 20 times 14, 28, 280 kilometers yung isang takbo na isang full tank. Checkpoint na. Doon lang sila sa gilid.
naman pumara, kaya diretso na lang tayo. Madadaanan natin mamaya kung doon kami ni Tinel, yung elementary. Grade 1 at grade 2 doon kami nag-aaral. Malapit lang sa bahay yun. Mamaya, kwento ko sa'yo. Yan o. Doon lang talaga medyo matraffic sa may mga bayan-bayan. Tapos pag mga ganito na, wala na. Tuloy-tuloy na yung flow. Hola, bangking mamagang. Tapos kabila. Quick shifter. Auto blip. Auto burit. Ang trend dyan is auto burit. Sana walang masyadong malaking lubak dito sa gitna. Recording pa naman tayo. Battery life is meron pa. Mamaya natin itong palitan dun pag medyo malapit ng empty. Tudela na. Ito, nabayan na ng Tudela to. Marami kaming mga kamag-anak dito. Next day is fiesta dun sa may lugar nila Papa, sa may Mulabe. Kaya din yun yung namin na umasyal dun. Yung mga taga dito pupunta ata dun. Checkpoint na naman. Ito na. Daming checkpoint ngayon Sabagay, parang ganito naman ata dito sa Mindanao. Ang laki ng palayan kanan, kaliwa. Grabe. Tapos ang ganda ng umagang, tingnan mo. May mga puno sa tabi ng daan. Problema lang yan siguro pag may malaglag na bunga. Baka umano dito sa may kalsada. Madisgrasya. Yan, laki ng palayan Tapos yung helmet namin ngayon is hindi siya dual visor. Sinubukan ko lang itong Gile. Kasi magaan reklamo siya dun sa unang helmet namin, yung modular. Ang nangyari is napakabigat, sakit daw sa ulo. Ito naman siya, magaan siya, yun nga lang hindi siya dual visor. Ito lang muna yung gamitin natin. Tapos next time pag nagsawa ulit, hanap ulit tayo ng bagong helmet, yung comfortable naman. Ito is Usamis City na to, kaya lang hindi na kami pumasok doon sa may syudad. Ano bang term ng road na to? Diversion road. Doon na kami dumaan para parang papasok kasi yung syudad nila hilig mo yung pagmumotor, tapos may opportunity na ganito makapagbiyahe. Ganda ng lugar din nila dito Mas mainam nga yung maraming checkpoint kasi yung mga masasamang loob lang naman yung takot dyan. Tayo ugali mo lang yung masama hindi naman yung loob Magang ayun sasakalin na ako. Bumalik na ulit tayo sa may main road. Ito tuloy-tuloy na to, diretso na to doon. Sarap talaga dumaan sa mga ganito, yung may mga puno pa. Malamig. Angle Bay Bridge, doon pala. Ano to? Tanggob na to. Tanggob, Bonifacio ata, tapos malapit na to, malapit. Ambulig, tapos Mulabe, yun Ito yung Tanggob City, mga amigo. Ayan Yung mga city na nadaanan namin is hindi masyadong matao Yung laki naman kasi ng na to,
ng... Sige, pasok. Pasok, pasok. Pagadian, Tangkub City proper. Dito papasok. Alright mga amigo. Hindi ko na namalayan na naputol yung video na ubusan tayo ng battery. Saan kaya yun nag-stop ng recording? Tingnan lang natin mamaya. Tapos ngayon, nagpalit ako ng bagong battery. Tapos eto, tuloy ulit natin yung vlog. Andito na tayo sa bayan ng Mulave. Ito yung lugar namin. Yan. Next day siguro ipapasyal namin kayo. Sa ngayon so uwi lang muna kami dun sa bahay. Diretso kami dun. From here around 3 kilometers ata. Paakyat dun sa amin. Pag nandun na tayo, saka na natin puputulin yung video para at least masamahan nyo kami papunta dun. Tapos ngayon is ito yung lugar namin. Medyo progressive tong lungsod na to. May Jollibee, may Inasal, may mga shopping center na rin. Ayan siya. Buti na lang medyo lumamig yung hangin ng konti. Tapos ikot na lang tayo, diretso tayo dun sa may bandang bus terminal. May tulay dun tayo dadaan. Tapos yun na, diretso na tayo sa bahay. Saan ba yung daanan na yan? Dito ba? Entry dyan, so kanan tayo dito. Ayan. Ilang minutes na lang, andun na tayo sa bahay. Yun, no? Tapos diretso na tayo. Ayan, yan yung merkado nila. Dito naman is yun, may Jollibee. Dito nakasimangot si ate. Kaliwa tayo dito, buti umabot. Tapos etong kaliwa is yung merkado ng yan, yung merkado ng Mulave. Ongoing pa ata, ewan ko lang kung nagpa-function na ba yung malaki na yan. Tapos dito sa kanan, ito yung IBJT nila. Tayo naman is tatawid dyan sa tatawid tayo dito sa may tulay. Tapos akit tayo doon sa likod ng bundok na yan. Dati mahirap ng daanan dito, ngayon sementado na. Buti naman. Yan yun, yung mahirap daanan. Tapos dito, bato-bato. Kakaliwa tayo dito. Marami lang buhangin, delikado. Ayan, no? Ilang minutes na lang. 18. No. 18. Tapos kanan tayo dito, bakit tayo doon sa taas. Medyo matarik nga ito dito. Hawak ko magang. Yan. Paahon to. Ay. Papa, nandun si Papa. Ha? Mulahos ka uli? Oo. Amo una na lang mo dito. Oo. Gitar taon niya. Kita. Ano yung kinakain niya? Ha? Ito dati, di pa to ganito yung daanan eh. Ayan, sementado na. Di ba Magang? Nang last mong punta dito, ang tagal na nun.
Sunset, oh. Parang ang bilis na lang eh. Yan, tapos madadaanan natin sa unahan yung pool namin dati. Eto, pag liko natin dito is parang makikita na natin yung school. Ayan, dyan kami nag grade 1 tsaka grade 2 ng kapatid ko. Dito magang. Eto, bubuo ka pala integrated school. Eto dati, ayan, may ilog na dyan sa gilid eh. Tapos yung ano, dito tayo dyan sa unahan. Ayan, yung sa etong sa ilalim, yan yung ilog dati, spillway yung term dyan. Pag may baha, umaapaw lang yung tubig. Kasi ito yung bagong tulay. Yung original na tulay talaga is nandun sa may gilid. Yan, may hanging bridge dyan. Yun yung hindi pwedeng daanan ng ano, motor, tao lang yun. Tapos yung mga motor dati, dito lang sa ano, dito lang sa dun sa may ilog dadaan. Tapos dito malapit na tayo. So yun mga amigo, kung umabot kayo dito sa part na to, kung umabot kayo dito sa part na to, salamat sa pagsama sa amin today. And then ito yung lugar namin. Good, di malinaw. See you sa next vlog. Bye-bye!